Sinadya ko talaga itong puntahan sa Baguio mga kapatang kahit napakalayo sa amin. Talagang matagal ko na rin gustong puntahan dahil kitang-kita nyo naman napakaganda ng lugar. Kung naghahanap po kayo ng matutulayan din sa Baguio, areho ay perfect ho para sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kung kayo yung tipo ng tao na katulad ko na naghahanap ng lugar na tahimik, may privacy, may malakas na wifi, malamig yung klima, magandang view at plus point pa na sobrang aesthetic na cabin. Dito talaga mga kabatang makakapag-spend ka ng maraming time sa tropa mo, sa jowa mo, o kaya sa pamilya mo. Pero bago ang lahat, paano nga ba ako nakapunta ng Baguio? Nagkayayaan lang, alam niyo naman pagbiglaan, yun yung natutuloy. Tapos sinama ko lang yung mga gusto sumama. Bali pa masaya mga kabatang nasa 600 plus yun. Pero kung student ka, nasa 500 lang. Nag-walk-in kami mga kabatang dito, pumila kami, at walang special treatment na kahit ano. Dahil napaaga kami dito mga kabatang, mag-aantay kami ng halos 5 oras dito sa terminal. Alas 9 pa naman yung bus. Sinama pa namin mga batang dito si Uli. Ayan yung aso namin na kulay black. Kikis muna kayo niya. Mwah! Siyempre mga batang, matagal tayo mag-aantay at nakakagutom yun kaya kain muna tayo. Mga batang, yung binibili ko talaga sa 7-Eleven simula college ako. Paborito ko talaga to. Yung tipong pag naubusan ako nito sa 7-Eleven. Wala lang, iyak na lang ako nun. Sarap yan mga batang, lasang inasal yan. Pero hindi ito mismo yung chicken na yon. Kaya syempre hindi ko yung bibilhin. Ari nga pala si Praxis, bill na una, hindi mo marunong magtalaw. Nagbayad lang kami mga kabatang, tapos kumain na kami. Hindi na ako nakapag-video kasi gutom na ho ako. Malapit na nga mag alas 9 niyan mga kabatang at malapit na rin akong matulog dito sa kinahihigaan ko. Nakakanto kayong mag-antay. Pero dahil palayas tayo, wala yan, madali lang yan. Mas matagal mag-antay sa airport, lalo na pag na-delay yung flight nyo. Ay, serious mga kabatang. Sabihan ko na lang kayo pag nasa Baguio na. Oras natin ay alas 9. May stopover naman yung bus mga batang, pwede kayo magkape o mag-CR. Mga 10 minutes lang yun. Eto mga batang, may kwento pala ako sa inyo. Pagkadating namin dito, sa bus kami nag-book ng transient. Pinagsisihan ko talaga mga batang kung bakit ako nag-book sa lugar na to. Okay naman yung lugar, malinis, maayos, wala akong masabi. Ito lang yung hindi ko talaga nagustuhan dito mga kabatang. Late na dinisclose ng caretaker, nakasama pala namin siya dito sa bahay. Literal nakasama namin siya. Isipin nyo, grupo kayo dito, nandito kayo sa loob ng bahay na to, pero may kasama kayong caretaker, na kasama nyo manood ng TV, kasama nyo kumain, kasama nyo sa bahay. Na parang may nanay kayo na magsasaway sa inyo, time to time, pag nag-ingay kayo, nagkalat kayo, gadon ang atake. Ito pa mga kabatang ha, meron CCTV na nakalagay dito. Nung time na to mga kabatang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, alis ba kami, pero ayun, since nakapagbayad na ako, at sobrang pagod na namin sa biyahe, wala pa kaming tulog. Dito na kami, okay na, wala kami sinabi kahit ano. Nagsettle na lang kami dito sa lugar na to. Hindi ko na din i-disclose kung ano yung transient na yun kasi business din nila yun. Pero ugaliin yung magtanong kung kasama ba kayo sa bahay, may CCTV pa. Lahat ng gusto nyong itanong para maiwasan yung mga ganitong aksidente. Nakulangan ko din mga kabatang yun na hindi ako nakapagtanong ng mas maayos dahil ayun, nagmamadali kami at biglaan nga itong paggala na ito. Kaya ayun, nangyari din tong aksidente na to. Kaya ugaliin yung magtanong mga kabatang. Para maiwasan nyo, lalong-lalo na kung kayo yung tao na pinapahalagahan nyo yung privacy ninyo. Isipin nyo mga kabatang, magpapalit kayo ng damit, pero paglabas nyo ng CR, may ibang tao, o diba? Nakakailang yun. Inas din pala namin, bakit merong CCTV dun sa baba? Ayun, for the safety lang daw ng lugar. Pero okay lang naman sa amin yun. Ang hindi lang talaga okay, parang may nanonood sa'yo. Parang nasa bahay ni kuya. Pero ayun, wala po akong hate sa kahit anong tao. Yun lang, inopen ko lang sa inyo kung ano yung karanasan ko. Nakapag-decide kami, nalilipat kami ng transient. At naghanap ako sa social media kung saan pwede mag-book. At yung talagang mararamdaman mo yung pahinga. Kasi mga kabatang, kaya ka nga nagpunta sa lugar na to para magpahinga at ma-relax yung isip mo. Wala ka nang isipin kahit ano kundi matulog. Baka ho sabihin ninyo, Rian, napaka masela naman ng batang are at yun lang naman may kasama sa bahay. Ito to nagre-reklamo. Hindi naman ho sa pag-ano mga kabatang kasi you pay for it at hindi mo rin kilala kung sino talaga yung makakasama mo sa bahay. Ang binayaran nyo ho doon ay privacy at yung espasyo na kung anong gagalawan ninyo buong pamilya. Kaya ayun, naghanap ho talaga kami ng panibagong transient na makakapahinga kami at makakahinga-hinga. Naghanap nga ako mga kabatang kung alin ba yung mga nare-recommenda ng mga tao na staycation dito sa Baguio.
At ito mga batang, nakita ko tong The King's Cabin. Grabe, pagkakita ko pa lang sa kanya, sabi ko, ala, dito na tayo. Ang ganda talaga. Ito yung hahanapin mo talagang pahinga. Walang atubili mga batang, binuko ka agad to. Ay mga batang, swerte tayo kasi may available date sila. Pero, kinabukasan pa. Kaya nagstay pa kami dun sa lugar na yon ng isang araw pa. Separate vlog ko na lang mga batang yung experience ko dun. Pero ayun, no hate. Ipapakita ko na lang din sa inyo kung ano yung mga ginawa namin dun. At ayan, nakita ko tong The King's Cabin at sabi ko, dito na kami magstay kinabukasan. Alam niyo naman, mahilig ako sa ilog, mahilig ako sa nature, laking probinsya tayo. At grabe, makikita mo talaga na ang sarap-sarap magpahinga dito, ang sarap magkape. Eto na mga batang, yung lumipat kami sa The King's Cabin. Gusto ko lang din sabihin sa inyo, yung nauna namin transient na inupahan. Nagbayad kami sa kanila at ayun, inopen namin sa kanila kung ano yung mga naging problema. The rest is history. Pero ayun, okay naman kami. Naiintindihan ko rin na lahat tayo nagtatrabaho, lahat tayo nahihirapan. Kaya hindi ko na pinapagulo yung mga ganitong bagay. Madali ho akong kapulong at kahit nga magsettle na lang for less, ginagawa ko. Pero may mga kasama tayo kaya kailangan din natin silang bigyan ng pahalaga. Pagkapasok na namin dito sa cabin ay may konting briefing lang about sa mga ilaw and everything na dapat yung malaman dito sa cabin. Grabe mga kabatang, pag-uko pa lang dito parang gusto ko nang matulog kasi sobrang peaceful ng lugar. Ang tahimik, malayo sa gulo. Ipapakita ko sa inyo mga kabatang yung mga naging reaction ng mga kasama ko nung nakita nila yung cabin. What the fuck? Ang ganda tumambay dito. Shit! Wow, ang ganda. Si Edna. Ano to? Ito muna silipin niya dito. Speechless. Ang ganda. Breathtaking lang. Ang ganda, Gagi. Ano na, dali punta natin yung kabilang kwarto. Okay, Ito, oo. Oh, di ba? Ang laki ng TV. Tingnan mo. Ano, sulit. Pwede tayo lahat na dito matulog. Pwede tayo mamaya dito. Tingnan mo, ang laki ng TV. Mag-horror na tayo mamayang gabi. Ang ganda, guys! Sulit, Yung akala natin Gagi. yan lang magagawa natin mamaya. Tsaka ano, wala tayo ibang kasama. Tayo lang talaga. Sila nasa baba. Oh. Parang pang ano talaga siya. Tropa time. Rinig ko talaga sa inyo mga kabatang yung reaction nila para hindi to bias, hindi kahit ano. Baka isipin nyo kasi na dahil naka-video, ganyan. Ito yung cabin na maganda na sa picture, maganda sa video, lalo pang maganda sa personal. Hindi nagsisinungaling yung mga reviews. Promise, i-check nyo yan. Itutur ko na lang kayo mga kabatang. Ito yung kitchen nila. Pwede kayo magluto dito mga kabatang, magpainit ng tubig, magsae. Ang daming kutsara, ang daming plato. Hindi na kami problema kung saan nyo hahagilapin. Meron din pala dito mga kabatang na ref. Kung may mga frozen food kayo, gusto nyo magluto, pwede nyo ilagay dito. Nakita ko nga tong fireplace na to mga kabatang. Ang ganda dito magpicture. Ito yung nagustuhan ko. Alam niyo naman na mahilig ako sa kape. Dito may coffee machine kayo. Tuturuan nila kayo kung paano gamitin yan. At kung gusto nyo magkape at patikman yung kape sa Baguio, tikman nyo yung Sagada. Promise, ang sarap. Kung masarap yung barakong kape, ito mas matapang ng kaunti sa barakong kape. For entertainment naman mga kabatang, meron silang turntable, may ukulele, at merong magandang TV. Meron ding HBO at Netflix. Kung mahilig naman kayo mag-picture, napakaganda ng view dito. Maganda yung tama ng araw. Ganda din mag-prenup dito kung ikakasal ka na. I-book nyo na yan mga kabatang at i-message nyo sila na sa comment section yung FB page nila para makabook kayo ng mas maaga kasi punuan lagi dito. Meron din pala sila ditong terrarium. Grabe talaga yung mga detalye na nilagay nila dito sa cabin nila. At ang pinag-isipan at hindi basta-basta lang nilagay. Kaya pala mga kabatang, pwede din pala kayong mag-order ng food dito kung tinatamad kayo magluto. Meron din silang board games para sa mga anak ninyo. Dito sa buong bahay na to mga kabatang, up and down kasi to, kayo lang talaga. Wala kayong kasamang kahit sino. Pero pag kailangan nyo ng help, pwede nyo tawagan sila ma'am at sir kasi nasa baba lang sila. Ibang bahay, ganun. Ayun yung tinatawag natin na privacy. Tahimikan na kayo lang talaga yung makakapag-banding. Hindi kayo maiilang na baka may sabihin o may nakabantay sa inyo. At magagawa nyo lahat, makapag-usap kayo ng kahit ano. Ayun lang naman yung pinapoint out ko dito mga kabatang. Comedy. Call me mother. Maganda. Maganda. Ayun yun ang K-drama. I-forward mo naman. Good. Mukha ba akong bookworm? Warm lang.
Ayan mga kabatang, nagbo-bonfire kami dito. Ayan yung cabin. Bale, baba lang. Ito yung cabin. Di kami din nagpapainit. At talagang pagkakalamig din sa bagyo. Tingnan nyo, yung pangkatong nila din Yan o, yan nakasama. ay sangkala namin. Ay mayayaman ang mga taga din Sangkala namin yun Milky. Pangalan niya po ay Milky. Pagkalipas ng gabi mga kabatang, nag-bonfire lang kami. Dog lover, cat lover pala yung may-ari ng cabin na to. At alam niyo naman mga kabatang, napakarami din naming aso. Kaya natutuwa kami na makita yung mga aso na ganitong kadami. Alam mo yung malamig ang klima mga kabatang, tapos may init ng apoy. Tapos ang tahimik ng paligid, may mga kuliglig. Ito yung pahinga na hahanap-hanapin mo. Pagkabalik namin mga kabatang sa cabin, nagtimpla lang din kami ng kape. Meron palang tutorial na isi-send sa inyo si Sir. Kasi hindi din kami mga barista. Hindi din namin to alam. Ingat lang din kayo kasi baka magpalpitate daw kayo. Ito mga batang yung pinaka nagustuhan namin sa lahat. Bukod sa napakalaking space, napakalaking TV, buo yung sounds pag nanonood kayo ng movie. Ang lamig ng panahon. Makakabag-banding talaga kayo sobra ng family mo, pati ng barkada mo. Lalo na kung mahilig kayo manood ng mga movies. 7:30 mga batang, nagising na kami. Natanungin pala kayo nila ma'am kung gusto nyo maglakad-lakad o pumunta ng ilog or hanging bridge. Hindi natin yun aayawan, kaya ayan, nag-go kaming lahat. May hanging bridge dito mga kabatang, pwede kayo mag-picture, mag-video. Alam ko meron pang mas malaki dito pero under renovation siya. Kaya ayan, dito muna tayo sa maliit na hanging bridge. Ayan yung hanging bridge na under renovation na magandang mag-picture talaga mga kabatang, kung yun yung hinahabol ninyo. Bali ayan, pababa na tayo ng ilog kasi naman ang pinunta ko mga kabatang. Kung napanood nyo yung reels ko, malamang sa malamang, ayun, nakita nyo na yung ilog. Ang ganda ng ilog mga kabatang. Ang lamig. Gusto nyo mag-camping? Gusto nyo maligo? Pwede mga kabatang. Gusto nyo mag-shoot dito ng vlog, ng film, ng prenup? Pwede yan. Sa kayo na yung bahala. Huwag nyo lang tapunan ng kung ano-ano yung ilog. Pagbalik namin ng cabin mga kabatang, hindi mawawala ang mainit na kape. Madami pa kaming gagalaan mga kabatang, kaya abangan ninyo ang part 2 ng aking vlog. Ganap kayo ng certificate, permit. Ayan, accredited din sila ng Department of Tourism. Kaya kung naghahanap kayo ng mga ganito, eto, isa sila sa mga accredited dito sa Baguio. Mga kabataan, kung nakaabot ka ng dulo ng vlog ko, mag-comment ka naman dyan kung tagasan ka. At kung gusto nyo mag-book sa The King's Cabin, nasa comment section yung link. Pwede nyo silang i-message, pwede kayong mag-inquire, at pwede na kayong mag-early booking. Maraming salamat The King's Cabin kasi naramdaman namin yung pahinga na literal dito sa Baguio. May umalis mga kabataan, nagligpit kami kung ano man yung kinalat namin dito at nag-iwan kami ng tip. Kasi 1,000 out of 10 talaga tong The King's Cabin. Solid! Para sa part 2 ng vlog ko mga kabatang, andun yung mga ginalaan namin sa Baguio, ano yung kinain namin. Kaya abangan nyo yung part 2. Thank you! Love you!